Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe na maghahatid sa inyo sa dulo ng katotohanan at kababalaghan? Si Leo, isang ordinaryong tao na nagising sa hindi pangkaraniwang sakit ng ulo at pagkalito, ay magiging susi sa isang misteryong hindi niya inaasahan. Sa kanyang paghahanap ng kasagutan, makakarinig siya ng mga bulong at makakakita ng mga aninong kumikilos mag-isa, na tila ba may ibang nilalang na kasama siya sa kanyang modernong kondo. Subaybayan natin ang kanyang paglalakbay sa gitna ng liwanag at dilim at alamin kung ano ang naghihintay sa kanyang paggising, ang misteryo na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa isang maliwanag at maaliwalas na umaga, nagising si Leo sa kanyang modernong condominium unit sa Bonifacio Global City. Ang sikat ng araw ay bahagyang natatakpan ng mga kurtina, habang sa labas, ang ingay ng mga sasakyan ay hindi maipagkakaila. Nakaramdam si Leo ng matinding sakit ng ulo at pagkalito na parang may nawawalang piraso sa kanyang alaala kung paano siya nakauwi. Tumayo siya at napansin ang kanyang sapatos na puno ng putik at basa, na parang may sariling kwento ang bawat patak at dumi na nakakalat sa sahig ng kanyang sala. Pinili ni Leo na hindi pumasok sa trabaho. Inisip niyang weekend at kailangan niyang magpahinga. Dumapa siya sa sofa, pilit na inaalala ang mga pangyayari ng nakaraang gabi. Habang nakapikit at nagpapahinga, isang mahinang bulong ang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinuri ang paligid, ngunit walang ibang tao. Ang tanging kasama niya ay ang pag-ugong ng exhaust fan sa banyo na parang may sariling buhay. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa tahimik na umagang ito? Nagising si Leo mula sa kanyang idlip na may masakit pa rin ang ulo at ang hangover ay mas matindi pa. Ang sikat ng araw ay napalitan na ng makulimlim na hapon at ang mga anino sa loob ng kondo ay naging mas mahaba at mas madilim. Napansin ni Leo ang hindi maipaliwanag na tunog ng pagnguya mula sa kusina. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan, at nakita niya ang isang kalahating kinain na pizza sa lamesa na parang may kakaibang buhay ang pagkain. Laking gulat ni Leo nang makita niyang ang pinto ng kanyang kondo ay nakasara mula sa labas at ang kanyang cellphone ay walang signal. Patay ang linya. Nagsimula siyang maramdaman ang isang hindi maipaliwanag na takot na bumalot sa kanyang katawan. Sa pagkabahala, lumabas si Leo ng unit upang hanapin ang maaaring pumasok. Ang hallway ng condominium ay tahimik at walang katao-tao. Ang mga ilaw ay kumikindat-kindat na parang may sariling isip. Sino o ano ang maaaring nagdulot ng ganitong kaguluhan sa tahimik niyang tahanan? Anong hiwaga ang nag-aabang sa kanya sa labas ng kanyang pinto? Pagbalik ni Leo sa kanyang unit, tatlong pamilyar na mukha ang bumulaga sa kanya. Si Father Caloy, isang paring kilala sa kanilang lugar. Si Mang Rudy, ang veteranong manghuhula. At si Sofia, ang pinakamamahal niyang anak. Nakatayo sila sa gitna ng sala na ngayon ay parang isang altar dahil sa mga kandilang nagliliwanag at sa banal na tubig na hawak ni Father Caloy. Ang mga anino nila ay parang sumasayaw sa dingding, nagbibigay ng kakaibang kilabot sa paligid. Si Mang Rudy na may hawak na mga dahon at anting-anting ay seryosong nakikipag-usap kay Sofia na mukhang balisa at malungkot sa suot niyang itim na damit. May bakas ng luha sa kanyang mga mata na tila may malalim siyang pinagdadaanan. Biglang nagsalita si Sofia. Kailangan na nating magpatuloy at panatilihing ligtas ang lugar na to para sa ating pamilya. Ang kanyang boses, puno ng pighati at determinasyon, ay nagpahinto kay Leo. Parang hindi siya nakikita o naririnig man lang ng anak niya. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga salitang yon ni Sofia?
At bakit parang hindi siya kasali sa usapan? Sa gitna ng kanyang pagkalito, si Mang Rudy, na tila may kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba, ay nagpaliwanag kay Sofia. Hindi pa handa si Leo na tanggapin na oras na para siya ay lumisan sa mundong ito. Sambit ni Mang Rudy, na tila may kaalaman sa mga bagay na hindi may paliwanag. Hindi makapaniwala si Leo sa kanyang naririnig. Ang kalituhan ay napalitan ng pagtanggi at galit. Sumigaw siya, umaasang may makakarinig sa kanya, ngunit walang tugon. Nagwawala siya, sinusubukang hawakan ang mga bagay sa paligid, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila hangin na dumadaan lang sa mga ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit parang wala siya sa kanyang sariling mundo? Ang misteryo ay lalong lumalim at ang susunod na mga kaganapan ay tiyak na magbibigay ng mas matinding kilabot sa kanyang paglalakbay. Sa bawat segundo na lumilipas, isang liwanag na kasing tingkad ng araw ang unti-unting lumitaw mula sa sulok ng sala ni Leo. Para itong portal papunta sa ibang mundo, isang dimensyong hindi maipaliwanag ng kanyang isipan. Tila may hindi nakikitang kamay na marahang humihila kay Leo papalapit sa kumikinang na liwanag. Habang siya ay naglalakad, ang mga bulong ng kanyang puso at isipan ay nagsimulang mag-echo sa kanyang ulirat. Kailangan mo nang tanggapin, Leo. Oras na para magpaalam, ang sabi ng isang tinig na nagmumula sa kanyang kalooban. Ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan ay unti-unti nang nagiging malinaw. Ngunit ano nga ba ang naghihintay sa kabilang dulo ng liwanag? Ang sagot, malapit na niyang matuklasan. Habang dahan-dahang humahakbang si Leo patungo sa nakasisilaw na liwanag, isang malambing na tinig ang kanyang narinig. Papa, magiging maayos ang lahat. Ang bulong ni Sofia na puno ng pagmamahal at pangako. Sa kanyang pandinig, ito'y parang musika na nagdudulot ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Isang mainit na yakap na tila galing sa kanyang yumaong asawa. Ang kanyang naramdaman, ang pamilyar na amoy ng kape na kanilang paboritong inumin tuwing umaga ay bumalot sa kanya, na parang huling paalam na nagdala ng kapayapaan sa kanyang puso. Sa kanyang huling sandali, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Ito'y tanda ng kanyang kaginhawahan at pagtanggap sa kanyang paglisan. Ang mga alaala ng kanyang buhay ay parang pelikulang nag-flashback sa kanyang isipan. Bawat masaya at malungkot na kabanata ay muling nagdaan sa kanyang alaala. At sa pagtahak niya sa liwanag, dala niya ang lahat ng ito sa piling ng liwanag na magiging kanyang bagong tahanan. Mga kaibigan, sa huli natutunan ni Leo na may mga misteryong hindi agad-agad masasagot at may mga paalam na hindi inaasahan. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga nakakakilabot na kwento. Excited na ako makasama kayo ulit sa susunod na upload at tandaan sa bawat sulok ng iyong kwarto. Baka may liwanag na naghihintay. Mag-ingat ka. Hanggang sa muli. Mga ka-horror.